Alam mo ba na bago pa man maging bahagi ng malaking mundo ng showbiz at bago pa lumagda sa kontrata ng GMA Sparkle Artist, si Eman Bacosa Pacquiao ay may mga sikretong pagkagusto sa mga sikat na artista? Hindi agad si Jillian Ward ang una niyang minahal mula sa malayo. Sa katunayan, may dalawang magagandang aktres mula sa kabila na nagpatibok ng kanyang puso. Mga pangalan na siguradong hindi mo inakala, mga mukha na palaging nakikita natin sa telebisyon, sa social media, at sa ating mga puso. Paano nga ba nagsimula ang lahat? Sino-sino ang mga babaeng ito na naging dahilan ng kanyang kilig bago pa man pumasok sa industriya? At paano naman nagbago ang lahat? Manatili at alamin ang buong kwento na tiyak na magpapangiti at magpapakaba sa iyo. Maligayang pagdating sa isang kwento tungkol sa pag-ibig, paghanga at mga pagbabago ng damdamin. Ako ay lubos na nasasabik na ibahagi sa inyo ang isang nakakakilig at nakaka-inspire na kabanata sa buhay ni Eman Bacosa Pacquiao, ang anak ng kilalang boxing legend na si Manny Pacquiao. Bago tayo magsimula, gusto ko munang malaman kung saan ka manood ngayon. Taga saan ka ba? Mayroon ba tayong mga taga Manila dito? Cebu, Davao? O kaya naman mga kababayan nating nasa ibang bansa? Iwan mo sa comments kung saan ka nang galing para malaman natin kung gaano kalawak ang ating komunidad. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi ka makaligtaan ng mga pinakabagong balita at chismis sa mundo ng entertainment. Noong mga panahong hindi pa gaanong kilala ang pangalan ni Eman sa industriya ng entertainment, noong hindi pa siya ganoon ka-famous at ang kanyang mukha ay hindi pa masyadong pamilyar sa nakararami, mayroon na siyang mga tinatangi sa kanyang puso. Hindi tulad ng iniisip ng marami, hindi si Jillian Ward ang unang artista na nagpakilig sa kanya. Sa totoo lang, meron siyang dalawang aktres mula sa Kapamilya Network na matagal na niyang hinahangaan. Dalawang magagandang babae na halos lahat ay kilala at minamahal din ng publiko. Ang mga pangalan na ito ay sina Catherine Bernardo at Andrea Brillantes. Oo, tama ang inyong narinig. Ang dalawang kilalang mukha sa industriya na may sariling million followers sa social media at may sariling legions ng fans na handang ipagtanggol sila anumang oras. Si Andrea Brillantes, na kilala bilang isa sa mga pinaka-active at pinaka-talented young actresses ng kanyang henerasyon, ay naging isa sa mga regularly sinusubaybayan ni Eman sa social media. Hindi ito simpleng panunood lang ng mga posts o occasional scrolling sa Instagram feed. Si Eman ay talagang sumusubay sa bawat galaw, bawat litrato at bawat update ni Andrea. Para sa kanya, si Andrea ay hindi lang basta artista na nakikita sa telebisyon. Siya ay isang taong tunay na hinahangaan niya, isang personalidad na nagpapasaya sa kanyang araw-araw na buhay. At tulad ng sinumang fan na may malalim na paghanga sa kanyang idol, nag-iwan din si Eman ng kanyang digital footprint sa pamamagitan ng pag-like sa mga litrato ni Andrea sa Instagram. Kung titingnan mo ang mga posts ni Andrea, makikita mo na si Eman ay kabilang sa mga taong regular na nag-like ng kanyang mga larawan, isang patunay ng kanyang tunay na paghanga bilang anak ng pambansang kamao. Ngunit, ang pinakamasayang momento para kay Eman ay hindi ang simpleng pag-like sa mga litrato. Ang tunay na highlight ng kanyang fan experience ay nang bigla siyang sinundan pabalik ni Andrea sa social media kahit na hindi pa sila nagkakilala personally. Imahinahin mo ang nararamdaman niya noon. Ikaw isang ordinaryong tao na nagpapakasaya sa panonood ng mga pelikula at teleserye ng iyong idol at biglang napansin ka ng taong iyon. Hindi ba nakaka-overwhelm? Hindi ba nakakagulat sa paraang nakakatuwa? Para kay Eman, ito ay isang momento na hindi niya malilimutan. Ang simpleng follow-back na yon ay nag-validate sa kanyang feelings bilang isang fan at nagpakita na kahit gaano pa tayo kasimple o ka-ordinary, may mga pagkakataon na napapansin din tayo ng mga taong tinitingala natin. Ang kanyang admiration kay Andrea ay hindi tumigil doon. Noong nakaraang taon sa buwan ng Nobyembre, nagkaroon si Eman ng pagkakataong mag-guest sa kilalang programa na Fast Talk with Boy Abunda, isang show na kilala sa pagbibigay ng platform sa mga celebrities para magbahagi ng kanilang mga personal na kwento at karanasan. Sa episode na iyon, si Eman ay kasama ang kanyang nakababatang kapatid na si Jacker,
habang nag-uusap sila ni Tito Boy tungkol sa iba't ibang mga paksa, napunta ang usapan sa mga crushes ni Eman. At dito na naging mas interesting ang lahat. Nabanggit ni Eman na nakatanggap siya ng ilang kopya ng kalendar ni Andrea Brillantes, ang mga kalendaryong ginawa para sa isang kilalang brand ng alak. Ang mga kalendaryong ito ay hindi basta simpleng promotional materials. Ito ay mga limited edition items na may mga larawan ni Andrea na mas daring at mas matured kaysa sa kanyang usual public image. Para sa isang fan tulad ni Eman, ang pagtanggap ng ganitong mga items ay parang panalo sa lottery. Kita sa kanyang mukha ang labis na tuwa at excitement. Hindi niya napigilan ang kanyang sarili nang ngumiti ng malaki at ipakita ang kanyang genuine happiness. Talagang kitang-kita sa kanyang reaksyon na hindi siya isang pretentious na tao o isang celebrity na tumatanggi sa kanyang fanside. Siya ay nananatiling totoo sa kanyang sarili na handang aminin na siya ay isang regular na fan na nakikilala at pinahahalagahan ang beauty at talent ng mga artista na kanyang hinahangaan. Ang kanyang authenticity na ito ay isa sa mga bagay na nagpapaganda sa kanyang personalidad at nagpapahumble sa kanya kahit na anak siya ng isa sa pinakakilalang athletes sa mundo. Ang nakakatawang bahagi ng kwento ay nangyari nang makita ni Eman na si Jacker, ang kanyang nakababatang kapatid, ay hawak ang mga kalendar ni Andrea. Bilang isang kuya na possessive sa kanyang crush at sa mga bagay na konektado sa kanya, hindi nakapagpigil si Eman na sabihin, "Akin yan, crush ko yan." Agad niyang kinuha ang mga calendar mula kay Jacker at niyakap ito ng mahigpit sa kanyang dibdib, parang isang batang ayaw magpahiram ng kanyang paboritong laruan. Ang eksena na ito ay nagpakita ng mas human side ni Eman, ang side na hindi nakikita sa red carpets o sa mga formal interviews. Ito ay ang Eman na simpleng tao, ang Eman na may mga kilig moments, ang Eman na katulad mo at ako na may mga crushes at hindi nahihiyang ipakita ang kanyang admiration. Ngunit hindi lang si Andrea Brillantes ang naging object ng affection ni Eman. Mayroon pang isang aktres na matagal na niyang hinahangaan at ang taong ito ay walang iba kundi si Catherine Bernardo. Kung si Andrea ay kilala sa kanyang youthful energy at vibrant personality, si Catherine naman ay kilala bilang isa sa mga pinakamagandang mukha sa industriya ng entertainment. Hindi nakakagulat na naging crush din ni Eman si Catherine. Sino ba naman ang hindi mai-in-love sa kanyang natural beauty, sa kanyang infectious smile, at sa kanyang undeniable talent? Si Catherine ay hindi lang maganda sa labas. Siya ay may substance, may depth, at may kakayahang magdala ng emosyon sa bawat role na kanyang ginagampanan. Mayroon siyang quality na nakakakuha ng atensyon ng lahat, mula sa mga batang fans hanggang sa mga matatandang manunood. Para kay Eman, si Catherine ay naging isa sa kanyang ultimate celebrity crushes. Hindi ito yung simpleng ay ganda niya lang type ng admiration. Ito ay yung uri ng paghanga na nagpapatibok ng puso. Yung uri ng admiration na nagpapangiti sa iyo kahit nakikita mo lang siya sa television o sa mga magazines. Ang pagiging crush ni Catherine ay hindi lang dahil sa kanyang physical beauty. Mayroon din siyang aura ng professionalism at dedication sa kanyang craft na nakaka-inspire sa mga kabataan tulad ni Eman noon. Siya ay isang role model na nagpapakita na ang tagumpay ay hindi lang tungkol sa looks kundi tungkol din sa hard work, perseverance, at genuine passion sa iyong ginagawa. Ang dalawang babaeng ito, sina Andrea at Catherine, ay naging parte ng fantasy world ni Eman bago pa man siya tuluyang pumasok sa mundo ng showbiz. Sila ay ang mga mukha na nakikita niya sa kanyang screen, ang mga personalities na nagbibigay kulay sa kanyang araw, at ang mga dahilan kung bakit siya na-excite manood ng telebisyon o mag-scroll sa social media. Para sa kanya, sila ay hindi lang mga celebrities. Sila ay mga taong nag-represent ng ideals, ng beauty standards, at ng aspirations na mayroon ang bawat kabataan na may mga pangarap sa buhay. Ngunit, tulad ng lahat ng bagay sa mundong ito, ang oras ay patuloy na tumatakbo. Ang mundo ay umiikot, ang mga tao ay lumalaki, at ang mga damdamin ay natural na nagbabago. Walang permanente sa mundo maliban sa pagbabago mismo. At sa kasong ito, habang tumatagal ang panahon,
At habang lumalaki si Eman, unti-unti ring nagbago ang kanyang preferences at ang kanyang romantic inclinations. Hindi ito nangangahulugan na nawala ang kanyang respeto o admiration kay Andrea at kay Catherine. Malamang ay nananatili pa rin iyon sa isang parte ng kanyang puso. Ngunit ang spotlight ng kanyang attention ay unti-unting nag-shift patungo sa ibang direksyon, patungo sa ibang mukha, at patungo sa ibang personalidad. Pumasok sa picture si Jillian Ward, ang aktres mula sa GMA Network na kilala sa kanyang versatility at natural acting skills. Si Jillian ay hindi bago sa industriya. Sa katunayan, siya ay lumaki sa harap ng kamera at nakita ng publiko ang kanyang transformation mula sa isang cute child star hanggang sa pagiging isang beautiful at talented leading lady. Ang kanyang journey sa showbiz ay puno ng challenges, ng triumphs, at ng moments na nagpakita ng kanyang true character. Para kay Eman, ang pagkakakilala niya kay Jillian, maging personal man o professional, ay nag-open ng isang bagong chapter sa kanyang love life o sa kanyang romantic interests. Ang shift mula kay Andrea at Catherine patungo kay Jillian ay hindi isang overnight phenomenon. Hindi ito nangyari dahil may mali kay Andrea o kay Catherine. Hindi rin ito dahil naging less beautiful sila o naging less talented. Ang pagbabago ay nangyari dahil sa natural flow ng buhay. Habang lumalaki tayo, nagbabago ang ating priorities. Nagbabago ang ating understanding ng beauty. Nagbabago ang ating definition ng ideal partner or ideal crush. Minsan, ang taong hindi mo inakala na magugustuhan mo ay biglang papasok sa iyong buhay at magbabago ng lahat. Minsan, ang chemistry na nararamdaman mo sa isang tao ay mas malakas kaysa sa admiration na mayroon ka sa iba. At sa kaso ni Eman, si Jillian ay naging ang taong iyon. Ang beauty ni Jillian ay iba. Hindi ito yung in-your-face type ng ganda na agad mong mapapansin. Ito ay yung uri ng beauty na unti-unti mong madidiscover habang nakikilala mo siya ng mas mabuti. Ito ay yung uri ng beauty na may substance, na may depth at na may authenticity. Si Jillian ay kilala bilang isang down-to-earth person, isang professional na seryoso sa kanyang trabaho, at isang tao na may mabuting puso. Ang mga qualities na ito ay hindi nakikita agad sa first glance. Pero habang tumatagal, habang nakikita mo kung paano siya makitungo sa ibang tao, kung paano siya mag-handle ng pressure, at kung paano siya manatiling humble despite her success, doon mo marirealize na ang ganda niya ay hindi lang panlabas. Para kay Eman, ang transformation ng kanyang feelings mula sa pagiging fan ni na Andrea at Catherine patungo sa pagiging interested kay Jillian ay isang reflection ng kanyang personal growth. Ito ay nagpapakita na siya ay lumalaki hindi lang physically, kundi emotionally at mentally din. Ang kanyang standards ay nag-evolve. Ang kanyang understanding ng what makes a person attractive ay nag-deepen. Hindi na siya simpleng naaakit sa physical beauty o sa fame. Nag-start na siyang tingnan ang mas deeper aspects ng isang personalidad, ang mga bagay na hindi makikita sa Instagram posts o sa television screens. Ang journey ni Eman mula sa pagiging isang simple fan ni na Andrea at Catherine hanggang sa pagiging isang potential romantic interest ni Jillian ay isang journey na relatable sa maraming kabataan ngayon. Lahat tayo ay dumaan sa phase na nagkaroon ng celebrity crushes. Lahat tayo ay nag-fantasize tungkol sa mga taong nakikita natin sa media. Lahat tayo ay nag-daydream ng scenarios kung saan makikilala natin sila personally at magiging parte ng ating buhay. Ngunit habang tumatanda tayo, nare-realize natin na ang tunay na connections, ang tunay na relationships, at ang tunay na love ay hindi based sa fantasies o sa one-sided admiration. Ito ay based sa mutual understanding, sa shared values, at sa genuine compatibility. Ang story ni Eman ay nagpapakita din na walang masama sa pagbabago ng ating preferences. Walang masama sa paglipat ng atensyon mula sa isang tao patungo sa iba. Ito ay parte ng natural process ng pag-discover sa ating sarili at sa kung ano ang tunay nating gusto at pangangailangan. Ang importante ay nananatili tayong respectful sa lahat ng taong naging parte ng ating journey, kahit na they were just crushes or objects of admiration. Ang pagiging fan ni Eman, Nina, Andrea at Catherine ay hindi naging invalid dahil nag-shift ang kanyang interest kay Jillian.
Sa katunayan, ang experiences na iyon ay naging stepping stones sa kanyang emotional maturity. Sa mundo ng showbiz, kung saan ang relationships at ang love teams ay madalas na ginagawang content para sa media at para sa entertainment ng publiko, ang authenticity ng feelings ni Eman ay refreshing. Hindi siya tumatanggi sa kanyang past admiration. Hindi siya nahihiya aminin na may mga crushes siya before. Hindi siya gumagawa ng fake image para lang mag-fit sa isang particular narrative o para lang mapag-usapan. Siya ay totoo at ang katotohanan na ito ay isa sa mga bagay na nagpapalapit sa kanyang fans at sa general public. Sa panahon ng filters, ng edited photos at ng curated social media personas, ang pagkakaroon ng isang celebrity na willing maging vulnerable at authentic ay isang breath of fresh air. Ang reactions ng mga fans tungkol sa revelations ni Eman ay mixed. Meron sa mga fans ni Andrea na medyo na-hurt o na-disappoint na hindi siya ang naging endgame ni Eman. Mayroon din sa mga fans ni Catherine na nag-comment na sayang at hindi man lang sila nag-meet personally. Sa kabilang banda, ang mga fans ni Jillian ay masayang-masaya dahil feeling nila validated ang kanilang ship at ang kanilang hopes na magkatuluyan si Eman at Jillian. Ang iba naman ay neutral at sumusuporta lang sa happiness ni Eman kahit sino pa man ang mapili niya. Ang diversity ng reactions na ito ay nagpapakita kung gaano ka-engaged ang mga Filipino fans sa love lives ng kanilang mga idols at kung gaano kaseryoso ang kanilang investments sa mga love teams at sa mga potential couples. Sa broader perspective, ang story ni Eman ay isa ring commentary sa culture ng celebrity worship sa Pilipinas. Tayo ay isang bansa na sobrang invested sa lives ng ating mga celebrities. Sinusubaybayan natin ang bawat galaw nila, ang bawat post nila sa social media, at ang bawat rumor tungkol sa kanila. Ginagawa nating parte ng ating daily conversations ang kanilang relationships, ang kanilang successes, at kahit ang kanilang failures. Ang level ng engagement na ito ay pwedeng maging positive dahil nagbibigay ito ng entertainment at ng sense of community sa mga fans. Ngunit pwede rin itong maging problematic kung sobra na at nagiging invasive na sa privacy ng mga celebrities o kung nagiging unhealthy na ang attachment ng fans. Ang revelations ni Eman tungkol sa kanyang crushes ay naging trending topic sa social media for days. Ang mga netizens ay nag-create ng memes, ng fan arts at ng discussion threads tungkol dito. Ang mga entertainment bloggers at vloggers ay gumawa ng content analyzing ang bawat detail ng kanyang statements. Ang mga talk shows ay nag-invite ng mga guests para pag-usapan ang topic. Ang media mileage na nakuha ng simple admission ni Eman na si Andrea at Catherine ay kanyang crushes before ay sobrang laki, proving na ang Filipino audience ay sobrang interested sa love angles at sa romantic stories ng kanilang mga idols. Ngunit beyond the entertainment value at beyond the kilig moments, ang story ni Eman ay may deeper lessons din para sa lahat ng nanonood at nakikinig. Ito ay nagtuturo sa atin na ang pagbabago ay natural at okay lang. Nagtuturo ito na ang admiration mula sa malayo ay iba sa actual connection na mayroon ka sa isang tao. Nagtuturo ito na ang physical beauty, kahit gaano pa kaganda, ay hindi sapat para sa isang meaningful relationship. At higit sa lahat, nagtuturo ito na ang pagiging totoo sa sarili at ang pagpapakita ng vulnerability ay mga strengths, hindi weaknesses. Para sa mga kabataan na nanood ng story ni Eman at na-inspire, ang message ay simple. Okay lang magkaroon ng crushes. Okay lang mag-admire ng mga celebrities. Okay lang mangarap at mag-fantasize. Ngunit huwag kalimutan na ang real life ay iba sa fantasy. Ang tunay na connections ay nabubuo through actual interactions, through shared experiences, at through genuine efforts to know and understand another person. Ang crushes ay temporary lang most of the time. Ang tunay na pagmamahal at ang tunay na compatibility ay yung nagtatagal at yung lumalaki habang tumatagal ang panahon. Sa kaso ni Eman, mayroon pa siyang mahabang journey ahead. Siya ay bata pa at marami pang possibilities ang kanyang future. Kung si Jillian ba ang magiging endgame niya o may iba pang darating sa kanyang buhay, iyon ay something na hindi pa natin alam. Ang important ay siya ay masaya sa kanyang choices at siya ay gumagawa ng decisions na based sa kanyang true feelings.
hindi dahil sa pressure ng media o ng fans o ng kahit sino. Ang buhay niya ay sa kanya at siya lang ang may karapatang magdesisyon kung sino ang gusto niyang maging parte ng journey niya. Ang journey mula kay Andrea at Catherine patungo kay Jillian ay hindi lang simple love story. Ito ay coming-of-age story din ni Eman. Ito ay story ng kanyang transformation mula sa isang simple fan na may celebrity crushes patungo sa isang young adult na may mas mature understanding ng relationships at ng love. Ito ay reflection ng kanyang growth bilang isang tao at bilang isang public figure na unti-unting nag-navigate sa complicated world ng fame at ng showbiz. Para sa mga fans ni Andrea Brillantes at ni Catherine Bernardo, huwag maging sad. Ang pagiging crush ni Eman noon ay isang testament sa inyong beauty, sa inyong talent, at sa inyong impact sa lives ng mga kabataan. Kayo ay naging parte ng kanyang formative years at iyon ay something na meaningful at valuable. Ang fact na kayo ay na-admire ng anak ng pambansang kamao ay isang honor at isang recognition ng inyong influence sa society. Huwag isipin na ang pag-shift ng attention ni Eman ay diminishing sa inyong worth. Ito ay simpleng natural progression ng life at ng feelings. Para naman sa mga fans ni Jillian Ward, ito ay isang exciting development. Ngunit tandaan na ang relationships, kahit yung potential relationships pa lang, ay hindi dapat pinipilit o ginagawang sports o competition. Ang important ay ang happiness ng both parties involved. Kung magkakatuluyan man sila o hindi, ang importante ay nag-support tayo sa kanilang individual journeys at nire-respeto natin ang kanilang privacy at ang kanilang personal choices. Ang pagiging fan ay dapat hindi nangangahulugan ng pagka-possessive o pagka-controlling sa buhay ng ating idols. Ang industriya ng showbiz ay puno ng stories tulad nito. Stories ng love, ng admiration, ng heartbreak, at ng new beginnings. Ang ginagawa nitong interesting ay ang human element, ang relatability ng experiences, at ang emotional connections na nabubuo between the celebrities and their audience. Tayo ay invested sa kanilang stories dahil nakikita natin ang ating sarili sa kanila. Ang kanilang journeys ay parang mirrors ng ating own experiences, kahit na iba ang scale at ang context. Sa huli, ang story ni Eman Bacosa Pacquiao at ng kanyang crushes, mula kay Andrea Brillantes at Catherine Bernardo hanggang kay Jillian Ward, ay isang reminder na lahat tayo ay humans with evolving feelings and preferences. Walang masama sa pagbabago. Walang masama sa pag-grow at sa pag-mature. Walang masama sa paglipat ng atensyon mula sa isang tao patungo sa iba. Ang mahalaga ay nananatili tayong respectful, honest at true to ourselves throughout the process. Kaya sa lahat ng nanonood at nakikinig ngayon, ano ang inyong thoughts tungkol sa story na ito? Na-relate ba kayo sa experience ni Eman? Mayroon din ba kayong celebrity crushes before na nag-change over time? Sino-sino ang mga iyon at bakit nag-change ang inyong preferences? Share your stories sa comment section dahil gusto naming marinig ang inyong mga experiences din. Ang bawat isa sa atin ay may unique journey pagdating sa love at sa relationships, at ang pag-share ng stories na ito ay nagpapalago ng ating community at nagpapalakas ng ating connection sa isa't isa. Huwag kalimutang i-like ang video na ito kung nag-enjoy kayo at na-entertain. I-share din ito sa inyong mga friends at family members na mahilig sa showbiz news at sa mga love stories. At syempre, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel, i-click nyo na ang subscribe button at ang notification bell para updated kayo palagi sa latest news, chismis at developments sa mundo ng entertainment. Maraming salamat sa inyong suporta at sa inyong continued interest sa aming content. Ang mundo ng showbiz ay patuloy na umiikot at patuloy na nagbibigay ng mga kwentong nakaka-entertain, nakaka-inspire at nakaka-relate. Kaya manatiling nakaabang dahil marami pang exciting stories ang darating. Marami pang revelations, marami pang surprises at marami pang developments na siguradong magpapakaba at magpapakilig sa ating lahat. Salamat ulit at hanggang sa susunod na video. Mag-ingat kayong lahat at sana masaya ang inyong araw. Patuloy kayong maging supportive sa inyong mga idols at tandaan na ang respeto at ang kindness ay dapat laging nangingibabaw kahit saan man tayo magpunta at kahit anuman ang ating ginagawa. Maraming salamat at paalam.